Excited na ako makuha yung mga binili ko sa Pilipinas na merch. So, last Monday, nakapag-book. Okay na yung flight ko. May flight details na ako. May extra baggages na rin ako kasi incompleto na. Sa check-in na ata yung ticket ko for that. So, ngayon, ang ipe-prepare ko na lang at ang i-ready ko is yung contract ko, salary certificate, tsaka employment certificate na kailangan ko para sa pag-uwi. Tapos, kailangan ko rin ng OEC sa pag-uwi. Syempre, kasi first time natin maging OFW. Pero, nahihirapan ako sa schedule nun. So, yun yung medyo nag-worry ako. Pero sabi naman ni ate, is makakuha din ako ng schedule doon. So, supported naman ako ng sister ko sa gagawin kong surprise sa parents ko. And, actually, yung kapatid ko lang din nakakaalam. Bukod sa surprise ko nga yung parents ko is, manonood akong concert. So, yun yung goal. So, sa 4 days na yun, ang goal is makanood ng concert, mag-family bonding, makapag-update kami ng family picture namin. Yun yung goal ko sa pag-uwi ko ng January. Tsaka syempre, mabigay ko yung mga pasalubong ko sa kanila. So, throughout that 4 days journey na yun, isasama ko kayo. Next is yung, siguro yung mismo flight journey ko na. So, it's a 9 hours flight journey pauwi ng Pilipinas, galing dito sa UAE. So, good luck to me. So, yung mga documents, mag-update ulit din ako regarding sa mga kailangan ko. If na-prepare ko na ba siya, if okay na ba siya. Bye! So, habang nire-record ko to, I think I still have at least 7 days. Actually, 1 week before going home again. And at least a week na din before 17th concert. So, excited na ako, nakinakabahan since di ko alam yung magiging reaction ng parents ko. Aayusin ko pa din. May mga requirements pa akong ayusin pero until now, hindi pa ako nakakakuha ng schedule sa embassy to what do you call this? Yung documents ko is ma-verify na since I'm officially an OFW. So, yun. Pero by next week, aayusin ko na siya. Hopefully, it will go smoothly. Dahil excited na ako makita ulit yung parents ko, pati yung kapatid ko. Excited na ako makuha yung mga binili ko sa Pilipinas na merch. Like, yung Karat Bong, yung album, yung full album. Pero wala ako nung Heaven na Karat version. So, maganda din daw yun. Tapos, nag-purchase din ako ng ibang albums. Siyempre, yung iba, wala na akong time. So, yung iba, nakita ko na lang sa mga posting na pinurchase ko na. Nag-purchase na rin ako ng Nana Tour, inspired shirt, mga ganon. So, sobrang adik ko sa 17 lately. Pero, excited na ako para sa concert. So, excited rin akong umuwi is yun nga, yung makita ulit yung parents ko. Excited na ako sa magiging reaction nila. So, it's been 6 months. 6 months na sa susunod na araw upon recording this one. So, ang bilis. Basta, ang bilis ng mga pangyayari. So, excited na ulit akong makita sila. And, syempre, yung mga online friends ko na nakilala ko through 17, excited na rin ako ma-meet sila. And, sobrang susulitin ko yung 4 days na yun. I-record ko lahat yun, yung 4 days na yun. So, sana sipagin ulit tayong mag-edit ng video dahil medyo tamad-tamad tayo sa mga video editing. So, umaasa lang ako sa mga template. Pero this time, ako talaga yung mag-edit. So, with the help of some friends, i-edit ko siya accordingly naman. So, wish me luck. By next week is ayusin ko na rin yung documents ko sometime Tuesday or maybe Wednesday. Basta before my flight. So, yun.
So, may flight journey, siguro i-record ko din siya, I'm not sure. Pero hanggang kung saan abot ng mga kaya, I'll be sharing this entire journey as my first vlog. Ano daw? Hindi ko alam kung paano, pero three days before my flight pa-uwi, and today is January 8, so 3 days before my flight, bukas mag-aayos ako ng mga documents ko na sa embassy, so praying for it to go smoothly. And ano pa ba, tapos yun, Thursday na yung flight ko papunta uwing Pilipinas. So, medyo kinakabahan dahil kung anong magiging reaction ng parents ko. Siyempre, parentals pa rin ang importante. Tapos, 5 more days before na 17 concert! Excited na ako. Hindi lang halata, pero hindi na ako nakakatulog. Baka dahil din sa mga gagawin, pero yun. Excited na ako. Tapos bukas mag-asikaso na ako ng documents. Lilipat na ako pa uwi. Pero kabalik pa rin ako dito kasi nandito na yung means of living natin. So, today ako mag-aayos sa mga requirements ko pauwi ng Pilipinas. Let's do this. This is it. Pero magpapaprint pa ako ng documents ko. Dahil wala yung Emirates ID at visa. Aloha. So, it's official. I'm going home. Uwi na si Akla sa Makalaba at registered na sa OFW. Yun. So, yung mga kinuha kong documents kanina is nagpa-verify ako ng contract ko sa Philippine Embassy dito. So, doon ako dumiretso. Nagpa-verify ng contract. Pinrasis ko na rin yung OWA ko. So, I'm officially an OFW. Nandito na talaga ako sa edad na to. Tapos, ano pa ba? Actually, madali lang yung process. Siguro kung may mga hindi lang chinek sa aking maigi, 1 hour lang or wala pang 1 hour, kayang-kaya na. Medyo nagtagal lang din ako kasi doon ako nagpaprint ng passport ko, visa, kasi nakalimutan ko siyang i-print. So, basta ang ganda naman ng process dito. In fairness, ang bilis. Tapos, yun, nalaman ko na yung OEC, kasi OEC is important para sa mga babalik pa abroad na mga OFW na talaga. So, OEC is sa Pinas ko na pala kukunin. So, saglit lang ako sa Pinas. So, sinabi ko dun sa officer kanina na saglit lang po ako sa Pinas. So, tinuruan niya naman ako, ginaid niya ako na ganito, ipapakita ko lang yung ticket ko. Tapos, i-guide na rin ako doon sa POEA sa airport. So far, ang inantay ko naman talaga is ang aking flight. I'm so excited. Bukod sa makikita ko yung 17, is makikita ko rin kung ano yung reaction ng parents ko dahil sa pag-uwi kong ito. Ando na yung part na feeling ko magagalit talaga yung papa ko, pero worth it din to yung pag-visit ko sa kanila kasi last time, nung umalis ako, hindi kami kumpleto, wala yung kapatid ko nasa OJT. So this time, kumpleto ulit kami at feeling ko at tinatarget ko is yung kapatid ko na yung maghahatid naman sa akin. So yun lang muna.